Narito ang malaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May good news po tayo para sa mga motorista dahil magkakaroon po ng malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas. Araw po yan ng Martes, May 14. Patay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon naman ng big time rollback na 2 pesos hanggang 2 pesos at 20 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible din ang tapyas na 70 sentimos hanggang 90 sentimos sa presyo ng kada litro ng kerosina. Mamaya po, i-aanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon po sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita ngayon. Tiwala pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang opisyal ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na sangkot sa umano'y namumuong destabilisasyon laban sa kanyang administrasyon. Kaugnay ito sa ipinahayag kamakailan ni dating Senator Antonio Trillanes IV na umano'y ouster plot na ipinaplano ng senior PNP personnel at retired AFP officials. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi aniya kailangan na magsagawa ng loyalty check sa hanay ng mga pulis o AFP. Nanawagan naman ito sa kanila na manatiling profesional at maging tapat sa kanilang sinumpaang mga tungkulin sa bayan. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganun na namumulitika ang mga pulis. Ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Hataw Balita ngayon. Binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang special committee na tututok sa pagtatanggol at pagpapalakas sa karapatang pantao sa bansa. Batay sa Administrative Order A-0 number 22 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong May 8. Nakasaad na pamumunuan ang komite ng nabanggit na opisyal at ni Justice Secretary Crispin Remulla bilang co-chair nito. Maging katuwang nila ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA at ng Department of Interior and Local Government o DILG. Isa sa pangunahing tungkulin ng komite ang mag-imbestiga, kumuha ng datos hinggil sa mga hinihinalang human rights violations ng law enforcement agencies at makipagtulungan sa private sectors. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na mananatili sa West Philippine Sea, partikular na sa Escoda o Sabina Shoal ang idineploy nilang PCG vessel. Kasunod ito ng mga presensya ng Chinese vessels at mga itinapong durog na corals na kanilang nadiskubre sa lugar. Ayon kay Commodore Tariela, minomonitor nilang maigi ang galaw ng 3 Chinese research vessels na namataan sa kanilang pagbabantay. Naniniwala naman ang PCG na nakatutulong ang pananatili ng deployment ng BRP Teresa Magbanwa para mapigilan ang mga hinihinalang aktibidad ng China at posibleng small-scale reclamation ng mga ito sa lugar. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang paghihigpit sa pag-issue ng tourist visa sa Chinese nationals na papasok sa bansa simula ngayong linggo. Ayon kay DFA Undersecretary Jesus Gary Domingo, dahil ito sa mga isinusumiting peking dokumento gaya ng identification cards, bank statement at certificate of employment at maging tangkang panunuhol sa mga consular staff.
Nilinaw naman ng DFA na hindi konektado sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea ang paghihigpit ng visa issuance sa Chinese applicants. Magbibigay umano ito ng kumpiyansa sa Chinese tourist para hindi mabiktima ng mga krimen na konektado sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Hataw Balita ngayon. Nagsanib puwersa na ang Presidential Communications Office o PCO at ang mga malaking social media company sa bansa para labanan ang pagkakalat ng misinformation o fake news sa bansa. Kabilang sa mga nakiisang social media giants ang mga kumpanyang Meta, Google at TikTok na nagpahayag ng kanilang suporta sa adhikain ng pamahalaan. Binigyan din ni PCO Undersecretary for Digital Media Services, Emerald Ridao, ang layunin ng gobyerno na matuldukal na ang misinformation at disinformation laban sa mga programa ng pamahalaan at iba't ibang individual sa digital sphere. Naniniwala naman na opisyal na magagawa ito sa tulong ng social media giants sa bansa. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipatutupad na ang full implementation ng Food Stamp Program o FSP sa buong bansa sa buwan ng Hulyo. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, nakahanda ng pagpapatupad ng nasabing programa kasunod ng matagumpay na 6-month pilot implementation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang FSP ay isa sa mga priority program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong wakasan ang involuntary hunger sa pamamagitan ng pamamahagi ng food augmentation sa mga kabilang sa food poor criteria ng Philippine Statistics Authority. Ipatutupad ng DSWD ang programa sa 10 rehiyon at 21 probinsya kung saan target na pakainin ang halos 300,000 na pamilya. Matapos ang pagkasawi ng 3 individual sa bayan ng Libon, Albay dahil sa pagkain ng puffer fish o butete, muling nagpaalala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol kaugnay sa mahigpit na pagbabawal ng pagkain ng naturang isda. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Muling binalaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang publiko kaugnay sa mahigpit na pagbabawal sa pagkain ng puffer fish o mas kilala sa tawag na butete o tikong sa rehiyon. Kasunod dito ng naiulat na pagkasawi ng 3 individual at pagka-ospital ng 4 na kapamilya nito sa bayan ng Libon, Albay matapos kumain ng nasabing isda. Ayon sa BFAR Bicol, base sa Fisheries Administrative Order No. 249 na inilabas ng Department of Agriculture noong taong 2014, mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta at pagkain ng puffer fish o butete, gayon din ang goby fish o mas kilala sa tawag na biya o mulog. Nagtataglay kasi ang mga nabanggit na isda ng lason na tinatawag na tetrodotoxin na nagiging sanhi ng pagbabara ng ugat at pagkaparalisa ng kalamnan ng isang taong nakakain nito. Ayon pa sa ahensya, hanggang ngayon ay wala pang antidote o gamot sa nasabing lason. Hindi rin anya ito natatanggal sa pamamagitan ng paglilinis o pagluluto nito. Sa oras na malason nito, makararamdam ang isang tao ng pamamanhid ng labi at dila, pananakit ng tiyan at ulo at pagkaparalisa ng katawan. Payo ng ahensya, dalhin agad sa pinakamalapit na ospital ang sino mang nakakain at nalason ng naturang isda. Sa huli, binigyan diin ng BFAR Bicol na mahalaga ang mahigpit na pagsunod sa paalala ng mga eksperto upang maging ligtas sa anumang kapahamakan. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Magsasagawa ng libreng operasyon para sa mga may cleft lip at cleft palate ang Operation Smile Philippines sa ospital ng Lipa sa Batangas. Magtatagal ang nasabing aktibidad mula May 13 hanggang 16. Si Lynette Bahe, humahataw! Hataw Balita ngayon.
Ang Operation Smile Philippines ay isang programa na magbibigay ng libreng operasyon para sa mga may cleft lip at cleft palate sa Ospital ng Lipa sa Batangas. Ginanap kahapon May 12 ang screening day para sa mga interesadong individual o pasyente na nais sumailalim sa aktibidad na magsisimula ngayong araw ng Lunes, May 13 at magpapatuloy hanggang May 16, 2024. Ayon kay Emiliano Romano, Executive Director ng Operation Smile Philippines, lahat ng may cleft lip at palate ay pwedeng makatanggap ng libreng operasyon. Actually, lahat pwede. Wala kami ni discrimination po. Lahat ng pasyente na may cleft lip or palate pwede. Sa cleft lip naman, yung minimum age namin na 6 months old. Tapos sa palate naman, 1 year old for safety reason. Sa kunwari may edad, kahit ano edad naman, basta may lip, wala kaming problema. Para naman sa mga pasyenteng hindi nakapasa sa screening process, nag-aalok ang organisasyon ng nutritional program upang matulungan silang maging kwalipikado para sa susunod na scheduled na surgical program sa Dasmariñas, Cavite sa Hulyo. Masaya naman ang ilang magulang ng mga bata na mayroong ganitong libreng operasyon. Tuwa naman po. Siyempre, hindi na ako gagastos ng ganong kalaki na hinihingi ng ano. Kasi sabi 50 daw ang hinihingi pag ano. Siyempre masaya naman kasi marami natutulungan yung mga bata na unang-una yung mga bata, tapos yung mga magulang na walang pang bayad sa pang sariling operasyon. So masaya din na merong ganyang mga libreng operasyon para sa mga batang ganyan. Ang Operation Smile Philippines ay mayroong 4 na center sa buong bansa, partikular na sa Maynila, Pampanga, Davao at Cebu. Nagsasagawa ng mga surgical program ang nasabing aktibidad sa iba't ibang rehiyon upang makarating sa mas maraming pasyenteng nangangailangan. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon. Patay ang driver ng isang kotse habang 5 pa ang kaanak nito ang malubhang nasugatan matapos mahulog ang kanilang sasakyan sa isang tulay sa Ragay, Camarines Sur. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nahulog ang isang puting kotse na sakay ang 6 na individual na pawang magkakamag-anak sa tulay sa Barangay Apad sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Pasado alas 11 ng umaga nitong Linggo, May 12, nasawi ang driver ng kotse dahil sa pagkalunod ng hindi ito agad na makalabas sa sasakyan habang malubha namang nasugatan ang mga sakay nito. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, nahulog ang puting kotse sa isang maliit na tulay habang kasagsagan ng malakas na ulan. Ang mga biktima ay galing sa Maynila na pauwi sana sa Naga City nang mangyari ang aksidente. Sa tulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Ragay at ng Bureau of Fire Protection o BFP rescuers ay agad namang nagsagawa ng rescue operation sa mga biktima at nilapatan ng Pangunang Lunas ang mga sugatan saka dinala sa Ragay District Hospital. Patuloy naman na iniimbestigahan ng pulisya ang naging sanhi ng aksidente. Paalala ng Philippine National Police sa publiko, mag-ingat sa pagmamaneho lalo na kung maulan at hindi kabisado ang kalsada. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa mahigit 260 pamilya sa Surigao del Norte ang naapektuhan matapos ang nangyaring landslide sa Barangay Siana nitong Sabado. Nasa 25 bahay naman ang napaulat na nasira dahil sa insidente. Si Weng Fernandez, humahataw. Hataw Balita ngayon. Bandang alas 5 ng hapon nitong Sabado, May 11, nabulabog ang mga residente sa Barangay Siana, Mainit, Surigao del Norte dahil sa pagguho ng lupa o landslide. Sa videong ito, makikita ang mabilis na pagtumba ng mga puno, ang mga kalsada, halos lamunin ng lupa, kahit mga konkretong bahay ay hindi rin nakaligtas sa nangyaring pagguho. Ang mga residente hindi na iwasang mataranta lalo pat malapit sa tailings pond o daluyan ng tubig, malapit sa minahan ang Barangay Siana. Kaya agad silang nagtakbuhan patungo sa mas ligtas na lugar.
Walang naitalang nasawi sa insidente, subalit ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa 25 mga bahay ang nasira, habang nasa 266 na pamilya naman ang apektado at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Surigao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa posibleng naging dahilan ng biglaang pagguho ng lupa sa nasabing barangay. Patuloy din ang rescue operation at forced evacuation sa lugar at ang damage assessment sa nangyaring landslide. Sa ngayon, namahagi na ng family food packs, sleeping at kitchen kit at iba pang mga tulong ang local government unit ng Mainit at DSWD. Weng Fernandez, humahataw sa balita ngayon. Nag-deploy ang Pilipinas ng mga barko sa South China Sea upang manmanan ang mga illegal activities ng China, partikular ang hinihinalang paggawa ng artificial island. Mula sa Toronto, Canada, may umahataw na balita si Sheila Reyes live. Hataw Balita ngayon. Hello Sheila, bakit nagpadala ng mga barko sa South China Sea ang Pilipinas at ano ang naiulat na illegal na activities na ginagawa ngayon ng China? Hello Noel, ayon sa isang pahayag na ilabas mula sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpadala ang Philippine Coast Guard ng barko upang manmanan ang pinaghihinalaang mga illegal na activity ng China, partikular ang paggawa ng artificial island. May 2 pa niyang mga barko na idineploy na magro-ronda sa nasabing area sa South China Sea. Ayon naman kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, nagkakaroon ng small-scale reclamation sa Sabina Shoal na tinatawag ng Pilipinas na Escoda at hinihinalang ang China ang may kagagawa nito dahil kaalinsabay ang pagkakaroon ng mga Chinese vessels sa mga isla kung saan nadiskubre ang mga tambak na crushed coral. Kasama na rito ang mga research at mga Navy vessels. Ayon kay Commodore Tariela, ang Philippine vessel ay nakaangkla sa Sabina Shoal upang idokumento at hulihin ang pagtambak ng crushed coral sa sandbars. Magdadala rin ng Coast Guard ng marine scientists sa mga lugar na ito upang matukoy kung ang tambak ng mga coral ay isang natural na pangyayari lamang o kung ito nga ay may human intervention. Wala namang sagot ang Chinese Embassy sa mga humihingi ng komento ukol sa mga deklarasyon na ito ng Pilipinas. Balik sa iyo, Noel. Yes, Sheila, may napabalitang na-leak na pag-uusap ukol sa usaping ito. May detalye ba tungkol doon? Oo, Noel, ang napabalita nitong linggo, di umano ay may na-leak na call ng isang Chinese diplomat at isang Filipino admiral na pagkakasundo sa mga concessions with China. Ayon sa transcription ng call, nag-agree ang admiral sa proposal ng China kung saan babawasan ang mga vessels para sa mga biyahe upang ma-resupply ang mga marines na nakaistasyon sa isang warship sa Second Thomas Shoal at bibigyan ng abiso ang Beijing sa mga misyon na ito. Kaya noong Biyernes, nawagan si Philippine National Security Advisor Edward Ano na alisin ang mga Chinese diplomat sa bansa dahil sa paulit-ulit na pag-engage sa pagpapalaganap aniya ng disinformation, misinformation at malinformation. Noel? Alright, maraming salamat sa update, Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Isang pro-Israel website ang kasalukuyang umaatake sa mga pro-Palestinian student protester. Ang Canary Mission ang nasabing website kung saan nakita ang picture ng mga demonstrador. Mula sa Maine, USA, may humahataw na balita si Lea Salar live. Hataw Balita ngayon. Ganda araw sa iyo, Lea. May na-identify ba sa mga demonstrador na ito? Yes, Klein, isang estudyante ang napangalanan sa website. Nag-post din ang site ng litrato sa social media account ng estudyante na may label na Hamas War Crime Apologist. Dinagsaan ng comment ang account ni Egyptian-American student Leila Sayed. Ayon sa kanya, ito ang unang pagkakataon na sumali siya sa pro-Palestinian demonstration sa University of Pennsylvania. Dagdag ni Sayed, hindi niya sinabi na sinusuportahan niya ang Hamas o galit siya sa Israel o para sabihing mali ang ginagawa ng Palestine.
Ayon sa Canary Mission, patuloy itong nagtatrabaho para masugpo ang wave of anti-Semitism sa mga college campuses sa pamamagitan ng pag-expose sa mga taong nag-eendorso sa Hamas. Hindi naman ito nagkomento ukol sa mga tanong ukol kay Sayed. Mahigit 250 na estudyante ang inaakusahan ng website. Balik sa iyo, Klein. Hindi naniniwala si Secretary of State Antony Blinken ng Estados Unidos na epektibo ang plano ng Israel para protektahan ang mga sibilyan sa Rafah kung sakaling itutuloy nila ang balak na pag-atake sa lugar. Kahapon, May 12, US time, sinabi ni Secretary Blinken sa isang panayam na posibleng magdulot ng insurgency ang Israeli attack kung hindi nila magagapi ang tunay na Hamas fighters sa lugar. Sa kasalukuyan, 1.4 million na Palestinian civilians ang nanunuluyan sa Rafah. At ayon kay Blinken, wala pang binubuong post-war plan para sa seguridad ng pamahalaan at rehabilitasyon ng Gaza ang Israel. Hataw Balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. At sa ating latest satellite images natin, makikita natin na easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang makaka-apekto pa rin, partikular na sa malaking bahagi ng ating bansa. Magdadala pa rin ito ng medyo mainit na tanghali habang mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ito po yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Kaya lagi po tayong tumutok sa mga update ng Pag-asa, partikular na sa ating mga Regional Services Division para sa mga thunderstorm advisories na maaari pong ipalabas ng ating ahensya na nag-indicate ng mga lugar na mayroong mga posibilidad ng mga thunderstorms kung gaano kalakas at gaano katagal. Sa kasalukuyan din, wala tayong minomonitor na mga low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya for this week, medyo malit pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo. At sa kasalukuyan nga wala tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas pa rin pumalaot ang ating mga kababayan, partikular na itong mga sasakyang pandagat at mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat iba yung pag-iingat dahil ngayong buwan ng Mayo magsisimula na ang mga thunderstorms natin, kaya iba yung pag-iingat pa rin pag tayo ay naglalayag sa ating mga karagatan. Ang araw natin, sisikat ganap na 5:29 na umaga at lulubog, ganap na 6:16 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Dismayado ang mga internally displaced person sa bagong pulisiya ng Marawi Compensation Board o MCB hinggil sa structural compensation na kanilang matatanggap. Si Weng Fernandez, humahataw! Hataw Balita ngayon. Humihingi na ng saklolo ang ilang kinatawan ng civil society leaders o CSO at Moro Consensus Group na kabilang din sa mga internally displaced person o IDP sa Marawi City na apektado noong 2017 Marawi siege. Dismayado ang mga nasabing leader at hindi umano makatarungan ang ginawa sa kanila ng Marawi Compensation Board o MCB. Ito'y matapos bawasan ang matatanggap ng mga claimant hinggil sa structural damage property dahil sa bagong polisiya na depreciated value cost at fair market value. Hindi umano nila matatanggap dahil hindi nakasaad sa Implementing Rules and Regulations o IRR na mismong MCB ang gumawa. Pero sa amin na mga backwits, hindi po namin matanggap because yung kanilang ginamit na pulisiya ay hindi naaayon sa batas na para sa mga backwits. Kontra ito sa IRR. Si Ginang Kusayma Maranda na nakatanggap lamang ng 211,000 mula sa 1.3 million na halaga sana ng kanyang structural property. Anya, sobrang liit ng kanyang natanggap at hindi niya ito inaasahan. Ito lang ang pag-asa namin yung composition tapos yung
nag-ano din yung result na napakaliit ng halaga. Walang mabili sa 200,000. Kaya napakasakit po sa amin ng mga bakwit na ganun lang, na walang value yung lahat ng ano namin. Ayon naman kay Drisa Lininding, ang chairman ng Moro Consensus Group, wala umanong abiso ang MCB na mayroong bagong inadapt na ordinance na kinuha sa Lanao del Sur Province. In-explain, the other day lang sila nagsalita sa radio, pero hindi nila in-explain kung ano itong ordinance na ito na inadapt nila na bago. So talagang latest po ito. Kumbaga sa balita, preskong-presko ito na balita. Dagdag pa ni Drisa na malaking halaga ang mawawala sa nasa 14,000 claimant kung hindi maayos ang nasabing problema. Ang susunod na hakbang na gagawin ng grupo ay dudulog sa Joint Congressional Oversight Committee upang maituwid umano ang MCB at matignan muli ang Republic Act 11696 o ang Marawi Seeds Victims Compensation Act of 2022. As of April 2024, umabot na sa 118,748,794.26 ang halagang na ipagkaloob para sa structural and personal property claims, habang nasa 300,100,000 naman para sa death claims. Sa ngayon, wala pang inilabas na official statement ang Marawi Compensation Board ukol sa hinaing ng mga internally displaced persons. Weng Fernandez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakiisa ang mahigit 600 syudad sa buong mundo sa City Nature Challenge 2024. Isa sa mga lumahok ang Tagum City na pinakita ang iba't ibang uri ng hayop, isda at halaman sa lungsod. Si Princess Marqueda, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Inilabas na ng National History Museum of Los Angeles County ang top observers ng City Nature Challenge sa taong ito. Nangunguna ang mga syudad ng La Paz sa Bolivia, Monterrey sa Mexico at San Antonio, Texas sa Estados Unidos sa pinakamaraming nakilahok at nakakuha ng larawan ng iba't ibang species ng mga wildlife sa kanilang lugar. Noong April 26 hanggang 29 ngayong taon, lumabas ang mga aspiring community scientists, nature and science aficionado mula sa 600 syudad sa mundo upang mag-observe ng wild animals and plants, maging mga fungi sa kani-kanilang mga syudad. Gamit ang smartphones at camera, ididokumento ang mga ito upang makatulong sa mga scientists na pag-aralan ang mga pagbabago sa biodiversity ng ating planeta at kung paano higit na maintindihan ang wildlife conservation. Sa pamamagitan nito ay makalilikha sila ng International Database on Urban Biodiversity. Lumingon at magbasid sa ating paligid, ito ang tema ng City Nature Challenge 2024. Sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato ay malalaman natin ang tamang pagtrato sa mga wild plants and animals at iba pang living organism sa ating lungsod. Isa ang 48 anyos at nature lover na si Regine Baron sa mga nakilahok sa Tagum City. Sa 500 observers na nag-participate sa syudad, pumangalawa si Regine sa pinakamaraming napitikan. 843 photos ang kanyang entry. Ilan sa kanyang napitikan ay caterpillars, mga klaseng-klaseng insekto, mga iba't ibang halaman at puno. Ayon kay Regine, masaya dahil nakabahagi siya ng ganitong advokasya. May mga insects kasi akong nakuha sa bahay lang namin. Noon hindi namin pinapansin yun. But at the time that I joined this Nature's Challenge, kahit sa bahay pala natin, may mapapansin at makikita pala talaga tayo na they are existing. So, kailangan pangalagaan talaga natin yung nature kasi nasa paligid lang natin. Samantala, inanunsyo na rin kagabi ang mga nanalo sa City Nature Challenge Tagum City Photography Contest. Wagi ang entry ni Millards V sa Marine category. Ang kuha ni Bailaya Peñaranda ang napili sa Animals category. Samantalang sa Macro category, ang larawang kuha ni Yalaira Plang ang winner. At si Christian Braille Dacanay naman ang nagwagi sa Plants category. Sa mabilis na pag-ikot at pagbabago ng mundo, kailangan natin ng tamang pagtingin sa wildlife conservation sa ating lungsod. Ang ating samang-samang pag-aksyon upang sila ay maprotektahan ay para na rin sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
Mula sa Tagum City, Princess Marqueda, humahataw sa balita ngayon. Nagudyok ang pananalasa ng matinding wildfire sa pamahalaan ng Alberta at British Columbia sa Canada upang maglabas ng evacuation order. Samantala, nagbabala naman ng matinding wildfire ngayong taon ng Environment and Climate Change Canada. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, anong lugar sa Alberta at British Columbia ang naglabas ng evacuation order? Yes, magandang araw, amigo Sherwin. Naglabas ng evacuation order noong Biyernes, May 10, ang City of Fort McMurray, kasabay ang County of Grand Prairie sa Alberta. Kasunod nito ang City of Fort Nelson sa British Columbia matapos maging out of control ang wildfire sa nasabing lugar. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa malakas na ihip ng hangin at sobrang tuyong kondisyon sa kapaligiran. Umabot sa 1,400 hectares ang natupok sa bahagi ng Fort McMurray, mahigit 1,300 hectares naman sa Tippy Creek ng County of Grand Prairie at 1,700 hectares sa Parker Lake, British Columbia. Nakapagtala naman ng 6 na active wildfire ang Northwest Territory kung saan mahigit 1,500 hectares ang natupok ng apoy. Tinagurian naman na worst at historic ang nangyaring wildfire noong 2023 kung saan nasa 18.5 million hectares ng kagubatan ang natupok sa bansa. Dahilan upang magbabala ang Environment and Climate Change Canada sa maaaring matinding aktibidad ng wildfire na sasapit sa bansa ngayong taon dahil sa matinding kondisyon ng paligid. Sherwin, kaugnay nito, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang palakasin ang kakayahan nito sa pagtugon sa banta ng wildfire ngayong taon. Balik sa iyo. Yes, Jeffrey, taon-taon na lang na nararanasan sa Canada yung wildfire. Ngayon ba, meron na bang datos kung ilan ang active wildfire dyan sa Canada, Jeffrey? Amigo, sa kasalukuyan mayroong 87 active wildfire sa buong bansa. 6 dito ay out of control habang ang natitira ay naapula na or under control, Sherwin. Alright, maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Canada. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Efeso Kapitulo 3, talatang 17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Oy, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga bumate sa ating kaarawan at siyempre dyan po sa mga kapatid natin sa lokal ng Lecheria sa Calamba, Laguna, kay Brad Boy Masungsong. Maraming salamat po at salamat po sa Diyos. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong araw ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, May 13, 2024. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. At mula naman dito sa California, West Covina, California, USA, ako naman si Klein Senka. At dito sa UNTV at sa UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming hinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.